Kung saan man kayo naroroon, shoutout sa inyong lahat. Ecclesiastico pong muli. Today's content natin, Libayans Effect versus Tulpo Effect. Mr. Shugoro, arigato gozaimasu. Maganda harong. Magandang hapon. Maganda hapon. Okay. Nahihiya. Nahiya ka, marunong Nahihiya ka siya. magtagalog. Konti lang po. Siguro napanood nyo na ito, hindi pa ba kayo napapaisip sa impluensyang nagagawa ng RTIA versus batas natin? Okay, i-clear ko, hindi lahat ng na-air sa RTIA ay sang-ayon ako. Pero, hindi man perpekto ang RTIA o CSRT, pero ang ganitong influence ng isang programa ay nagpapakita na napakalaki ng tiwala ng tao sa RTIA at kay Senator Raffy Tulfo. Samantala, ang batas natin na sana ay nagtuturo ng tamang batas ay naghahatid pa ng kaguluhan at divisyon, galit at puot ang impluensyang naihahatid sa mga listeners. Anyway, ipagpatuloy natin ang pagkumpara sa RTIA at sa batas nating channel. The Tulfo Effect and the Libayan Effect. Nandito ho kayo para mag-donate. Opo. Kanino ho gusto niyo i-donate? Doko ni Agita. はい。小さい子供たちに、どういうことはわからないんですけど、こちらで決めてもらって、子供たちに使ってほしいと思います。 Hanggang mari daw po sa mga bata lang daw. Sa mga bata. daw po. Tapos kayo na daw po bahala kung saan yung gusto. Ano nga, yung bata pong may sakit, Yung, o hindi bata po, yung mga estudyante. school supplies, yung mga School ganyan po. supplies. Yung mga hindi kayang bumili ng mga ano nila. At school magkano naman po i-donate nyo? 2 million po. Dali lang, ayusin ko po ng tenga ko. Wow, ang laki, di ba? Ano na naman kaya ang naisip ni Libayan at ng mga kabatas dito? Parang, di ko, Yun ang 2 million pesos. Opo. Opo. Ang laki masyado. Oh, tapos school supplies. Mananawagan tayo. Yan ang Tulfo Effect. May nagdo-donate ng 2 million dahil sa tiwala. Sa batas natin, naglagay ng membership fee para daw sa editor, pero ayaw pala ng editor. Samantalang sa RTIA, nananawagan para ibahagi yung 2 million na idinonate. Samantalang ang kabatas kay iinam na manghingi ng donasyon. Kumusta na nga pala Libayan yung kabatas nyo na si Mang Mags na nangolekta ng donasyon at ipinonomote na mabuti ni Teacher Mark? Nasaan na napunta kaya yung pondo? Iyan ang Libayan Effect. Nangongolekta ng nangongolekta pero hindi alam kung saan napupunta. Sa ngayon, hindi kasi tayo ready. Biniglat niya tayo. Ayan, nagikinig yung mga netizens natin. Sige po, mag-liam po kayo sa amin or makipag-ugnayan po kayo sa amin through mga messages kung bakit kayo po ay kasama doon sa mabibigyan nitong 2 million pesos. Yun po, narinig niyo po sinabi ni Mr. Shugoro, ito po yung sa mga may hirap. Opo. Yung mga, Na mga estudyante. wala pong kakayanang bumili ng mga school supplies. Sapatos, opo. pwede po Opo, yan. bags, ganyan Bags. po. Opo. Ayun, napakarami po yan. Opo. Sa 2 million, ang dami pong school Ito po, supplies dala yan. po namin. Actually, pinapalit Ano yung dala pa po namin yan. Yung Sasabihin ng kabatas, pera lang ba ang sukatan ng pagtulong? Sagot, hindi. Ang pagbabahagi ng tamang kaalaman sa batas ay isang pagtulong rin. Pero nakakalungkot dahil imbis na matuto ng batas, nagkakaroon pa ng kalituhan at dibisyon dahil sa mali-maling turo. At ang masaklap pa, imbis na makaiwas na makasuhan, siya pa ang naging dahilan kung bakit nakasuhan ng ilan sa mga vloggers. Hindi na nga ng katulong pinansyal, naglagay pa ng membership fee at tinanga pa ang mga members at listeners niya sa mali-maling batas na tinuturo niya, tapos pag itinama, galit pa. Ang RTIA ay hindi man perpekto pero nakaka-influence ng mga nakakaangat sa buhay na tumulong at magbahagi ng kanilang yaman. Ang batas natin nakaka-influence na maging madamot, tumulong na magbahagi ng kanilang galit at maghasik ng kalituhan patungkol sa batas. pera cash. Opo, yan po namin dala. Tapos pinapapalit pa po Uy, namin yan. sobrang dami naman to. 2 million po. Ito, ngayon lang ako nakita ng 2 million nang biglaan one time. Sherry, baka mamaya meron kumulang na dyan. Ito 1 million. Tapos, isang bundle to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, bakit po naisipan nyo mag-donate na napakalaking halaga? Malamang ito na naman ang sasabihin ng kabatas. Kung tutulong, dapat wag nang ipaalam pa sa kabilang kamay.
Ito naman ang masasabi ko. Kung tama ang intensyon ng tumulong, may camera o wala, it doesn't matter. Pero ang mga nagbigay ng masamang isipan at humusga sa taong tumutulong ay mas masahol pa sa taong tumulong na may camera. Naiinis ba kayo dahil hindi nyo kayang gawin ang ginagawa nila? At para matabunan ang kadamutan ninyo, magsasalita na lang at babatikusin nyo ang lahat ng mapanood nyo na tumutulong na may camera. 今まで時々フィリピン来たりしてちっちゃい子供がねよく道路でなんか辛い思いしてるようなことを思っていたんでね徐々に来るたんびに少しずつはしてたんですけどもまあここで私80歳になったんで記念にね少しまた来年もできればまた先生とお会いできるようにまた来たいと思います。 Naintindihan nyo ba? Ako, hindi ko naintindihan. But as far as I am aware, meron tayong followers dito na matagal na rin nakatira sa Japan. Siguro naintindihan niya yung sinabi ni Mr. Shigoro. But anyway, hindi man naintindihan ng karamihan sa atin, itinranslate naman sa atin ng kasama niya. Na si Ma'am Maria Antoinette at si Ma'am Aiko. At maraming salamat nga pala sa kanila sa pag-recommend sa RTIA. Iyan ang tulpo effect. はい。 Ikaw. At bakit daw po? Retired na po siya sa trabaho, 80 na po siya. Dati anong trabaho niya po? Ano po? Developer po siya. Kaya pala Company. developer, Meron po sa sariling mayaman. company. Kaya naman pala. Tapos po may mga tauhan din po siya mga construction Pilipino. worker, mga Pilipino po. Kaya malapit po yung loob niya sa mga Pilipino. Ayun. Okay. At bakit po 2 million ang laki? Bakit? Sobra-sobra na sa pera ni Sir. Wala namang paglagyan. Kasi daw Yan po, ang maganda. Pag kasi wala daw namang po may paglagyan, edad na daw po share. siya. May edad na daw po siya. Wala naman daw po siyang pagkakagastusan. Tapos naisip niya po ganun. Imagine yung reason niya kung bakit siya tumutulong kasi tumatanda na siya at wala naman siyang pagkakagastusan. Kung iisipin nyo nga ang tao, gaano man kadami ang pera, gaano man kadami ang ari-arian, one day iiwanan din natin lahat. Kaya wag puro trabaho na halos mawala na tayo ng panahon sa pamilya. At kung hindi man tayo makatulong sa kapwa, wag nang magsalita ng hindi maganda sa mga taong nakikita nating tumutulong. At kung ito naman ay napapakinabangan ng mga tumatanggap, abay, anong nirereklamo ninyo? Hindi naman galing sa bulsa nyo yung binigay. Masaya yung nagbigay, masaya yung nabigyan. Kayo nainis lang dahil sa napanood ninyo. Pero dati na rin po siya nagbibigay sa mga... Dati na siya involved sa mga kawang-gawa maski sa Japan. Opo. Sa mga Ayun, libayan, paminsan-minsan naman magbigay, hindi yung puro pakabig. Tapos nagturo ka ng batas, mali-mali naman. Ayun, nagkandalito-lito na tuloy ang mga followers mo. Iyan ang libayan effect. Imbis na maging malinaw ang batas, mali-maling interpretasyon ay binibigay niya dyan sa channel niya. Tapos sa church. Japan po, pag nagbigay po siya, parang domo arigato. Yun, salamat lang po na natatanggap niya. Parang wala pong feedback sa kanya. Na, transparent. Hindi. kaya nagtanong po siya sa amin kung saan ba pwedeng sa sobra po naming idol kayo, alam namin pong transparent yung ginagawa nyo. Ayun, being transparent is very important. Napakadami ngayong charity pero hindi natin nakikita kung saan ba napupunta ang mga donasyon ng mga tao. Kaya ang mga tao ngayon mas natutuwa na ibigay sa mga taong mapagkakatiwalaan nila. Agree naman ako na may mga vloggers na nagko-content lang for the money. But hey, come to think of this, yung isang vlogger nag-share ng kinita niya sa Google AdSense. May nag-donate, binigay ang lahat ng dinonate ng listener niya. Masaya ang vloggers, masaya ang nag-donate, masaya ang nakatanggap. Samantalang yung isang vlogger na tulad ni Libayan, naghasik ng galit at inis sa mga followers niya, kumita sa Google AdSense, hindi nag-share, may nag-donate, kanya pa rin at naglagay pa ng membership fee para daw sa editor. Tapos wala palang editor. So sino ang nakinabang na mabuti? At isa pa nga pala, itong mga tinatawag nilang poverty porn creator like Techram, Kalingap, Hungry Syrian, some of them created a job to some people. Like for example, nagpatayo sila ng bahay. Hindi ba natutulungan din na magkaroon ng trabaho ang iba at may ibang nakinabang na pamilya? These are the things na hindi nakikita dahil nakafocus lang kayo sa mga content creator at sa mga tinutulungan. Some of these vloggers build a business and hire people pero hindi nyo nakikita yon.
Now, balikan natin si Libayan. Hindi ba't naglagay siya ng membership fee? Ang sabi niya, ang makakalap na pondo ay mapupunta sa editor at webmasters. Trabaho sana yon. Kaso, ayaw pala niya ng editor. Asa ng pondo na nakalap doon? I remember, nagbigay ng reaction dito si Ann Abrahano patungkol sa membership fee ng batas natin. Ang sabi niya na wala namang problema sa membership fee kasi ang tao naman ang nagpapamember at hindi pinipilit. Now, ang point ko naman dito, hindi naman kasi issue ang membership fee. Ang issue dito, yung promise niya na mapupunta ang pondo sa editor at webmaster. Wala sanang issue. Kaso noong May 5, 2023, nagsabi si Libayan na ayaw pala niya ng editor. So bakit pa siya nagbigay ng reason na mapupunta ang pondo sa editor at webmasters? Hindi ba't ganyan ang galawan ng mga corrupt politicians, yung mga ngako ng pagkaganda-ganda para sa pondo na makakalap? Pero napupunta pala sa bulsa ng mga corrupt politicians. Kaya itong si Libayan, sa aking pananaw, kung magiging politician ito, delikado. Kasi kaya niyang mangalap ng pondo na legal, pero afterwards, hindi naman pala doon mapupunta yung pondo. Kaya sinuggest po namin sa kanya na dito namin ibigay. Ito pong 2 million, I'll make sure up to the last centavo accounted for po ito. Ilalagay po namin sa video, mapapanood nyo po, pati yung pagtanggap mismo ng mga estudyante. Ibibigay namin yung cash. Hindi kami bibili ng school supplies, kundi cash tatansyahin namin. Or ano pong gusto nyo? Kami pong bibili ng school supplies, papakita namin yung resibo, tapos i-distribute namin base sa pangailangan ng estudyante. Ano pong gusto nyo? Siguro po kayo na lang din ang bumili, sir. Tapos bigay na lang po yung mga school supplies sa mga bata. And then papakita po Tapos, namin, opo. i-upload po namin sa video kung paano po namin ito isa-isa nagastos at pinamigay. Opo, opo. Ayun. Tapos ipapakita na lang din po namin Yes. sa kanya. At kung lahat paano. sila ay Saan po nang- magpapasalamat. Opo. Ayun. Yun ang ayaw ng kabatas, yung ibibideo pa. But the point is, minsan ang pagbibideo is not because they wanted a credit. Minsan gusto kasi natin na ang donasyon ay mapunta sa dapat mapuntahan at walang mapupunta sa bulsa ng pinagkatiwalaan. Again, ito pong perang dinodonate po ninyo, Mr. Takeuchi, ay I'll make sure marami makinabang ito at magiging transparent kami. Bibigyan namin kayo ng documentation kung saan napunta through video. Okay? Arigatou gozaimasu po. Thank you so much. Thank you. Sa aking opinyon, kung mayaman at sobra-sobra ang pera, mas madali talaga ang tumulong. Pero naniniwala pa rin ako na marami din naman sa atin na may magandang puso at gusto pa rin tumulong. Pero wala nga lang kakayahan na gawin iyon. Una, may pamilya tayong dapat unahin. Pangalawa, hindi madali ang magkalap ng pondo at gamiting pantulong sa iba. At sa aking pananaw, kaya nagkaroon ng oportunidad ang iba gamit ang YouTube at makakalap ng pondo through Google AdSense. Some bloggers grab that opportunity. Una, hindi na nila kailangan manghingin sa tao ng ipangtutulong. At dahil ang iba gusto makibahagi, ang simpleng hindi pag-skip ng ads ang paraan nila ng pagtulong. At ito ang tatandaan nyo, anuman ang dahilan ng tao, mabuti o masama, ito ay may katapat. Kung mabuti ang hangarin mo, time will come, aanihin mo yon. Kung masama ang hangarin mo, panahon din ang sisingil sa iyo. At tungkol naman sa mga nagbibigay ng reaction at bumabati ko sa mga tumutulong ng may camera, hindi masama ang magbigay ng opinyon. Iyon ay karapatan nating lahat. Sang-ayon ka o hindi sa napapanood mo, depende na yon sa puso at ugali ng tao kung paano mo ito titingnan. Pero ito naman ang masasabi ko, kung may napanood kayong tumutulong ng may camera at di nyo gusto, huwag nyo nang panuurin. Una, kayo lang ang magkakasala kung nagkamali kayo ng panghuhusga. Pangalawa, lalamunin lang kayo ng galit at inis sa puso ninyo. So sino sa tingin ninyo ang talo? Yung tumulong na masaya? Yung tinulungan na masaya at nagpasalamat? O kayo na nanood na nainis at nagalit? So ano sa tingin ninyo? Alin ang mas maganda? Libayan effect o Tulfo effect? Hanggang dito na lang muna, hanggang sa muli, salamat sa pakikinig. Tandaan, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Ecclesiastes 12:14.